Iyan ang problema kay Attorney Claire din. Pagka ang isang ebidensya ay laban sa kanya, minamaliit niya. Ay, talaga. Pero kapag ka the same na ebidensya na magagamit niya, tama yan, ang galing, di ba? Ano ibig sabihin natin dito? Bakit mo mamaliitin yung 1,200 na respondent? Ayun. Survey nga yun eh. Ay, pero kung yun ay mataas. Ay, pagka ang kaya sinabi, naku po, majority po ng Pilipino, pabor naman na ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan ang yang sentimiento talaga ng taong Pilipino. bayan. Bakit magkaiba? Bakit? Anong tawag doon, Jen? Bakit salungat? Hindi, tsaka selective. Oo. Pagka-pabor sa inyo. Oo, tama. Maganda yung 1,200 respondent. Hindi pabor. Pagka hindi pabor, hindi yan ang Hindi yan ang sentimiento ng taong bayan. Ayan kontra-kontra. Ano sabi? Pagka kontra-kontra? Medyo may yun, di ba? Yun po ang yun po Kasi ang mali dapat. Kung gusto mo na igalang ka ng tao, dapat yung stand mo ma-firm, di ba? Huwag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Tapos pagka hindi na pabor sa'yo, sasabi mo, hindi dapat ginagamit yan. Mga ganyang survey. Isang magandang hapon po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, ang Just Vlog, at meron na naman tayong isi-share sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy ay binabati ko po muna lahat ng ating mga taga-subaybay at mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayan na mga OFW na laging nariyan na sumusubaybay po sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakapag-vlog po kami ngayong hapon sapagkat meron po kami gustong i-share po sa inyo na ito'y mainit-init at nagbabagang mga balita na ating napanood sa ating, siyempre, yung ating pinakapaboritong TV network, ang Net25. At ito nga po yung naging talakayan po sa saganang mamamayan ng Ka-Jen at Ka-Nelson. At dito po ay malalaman natin mga kababayan, ang pinaka-highlights po ng naging issue rito yung tungkol po sa pagbagsak, pagsadsad ng ratings ng ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Nakakalungkot pero wala tayong magagawa. Yun po kasi ang lumabas sa survey mga kababayan. Pero ang tanong, ito po ang tanong ano po ba ang naging dahilan ng pagbagsak, pagsadsad at paglagapak ng ratings ng ating Pangulo? Yung tunay na dahilan, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Yun po ang ating aabangan sa pagkakataong ito. Mamaya po ay ipapapanood po namin sa inyo yung video. Ang isa pa po sa pag-uusapan natin dito mga kababayan, dito siya papapanood po namin sa inyo, ay yung tungkol po sa pag-endorso ng isang kandidato. Mahalaga po pala yun kapag ang nag-i-endorso isang leader. Pero conforme pala po yun sa leader. Ano po ang ibig namin sabihin? Siyempre, kung ang isang leader o ang isang kinikilalang tao ay mataas ang kanyang ratings, mataas ang pagkilala at pagpapahalaga ng mga tao sa kanya, magiging epektibo po yung paggagawing pag-endorso. Sa kabilang dako naman po, kapag ang isang leader po nag-endorso at bagsak ang ratings, bagsak ang pagtitiwala ng tao sa kanya, makaka-apekto po ito sa mga kandidato o mga taong i-endorso niya. Okay? At isa po yan sa mapapanood po natin sa video ito. Okay? Kaya excited na po ba kayo na manood ng ating video? Hindi na natin patatagalin ito. Tirahin na natin ito. Baka tirahin pa po ng iba ito. Bago natin gawin yun, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, kung kayo po ay hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, mga kababayan, mangyaring pakipitik na rin po yung ating subscribe button dyan kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. At pakilike na rin, pakipitikin na rin yung ating notification bell
para lagi po kayong updated sa mga videos, mga balita na aming inia-upload sa ating channel. Beno, para hindi na po tayo magtagal, ito po yung video, panoorin po natin mga kababayan. Net 25, pasok! Araw po ngayon ng Martes! Yehey! Martes ngayon. Masayang Martes, Nelson. Bakit yehey? April 22 pa lang, ha? Kumbaga sa petsa, petsa de peligro pa ito dyan eh. Ganun ba? Kasi ang hinihintay ng mga sumesweldo ng Senas Katapusan, at 30. Ayun. So meron pa tayong 8 araw, mahigit 1 linggo pa bago magkaroon ng laman ang ATM ng mga sumesweldo. Bakit may yehey? Hindi kasi naalala ko yung yan po ang dagat. Yay! Yan po ang pintuan. Viral na ba? Viral na yun, ha? Kayo na kung ano. Puro kalokohan. Pati tuloy ako nahawa eh. Yan po ang dagat. Bakit naman kasi may iba na gumagawa ng campaign material na ewan ko kung ano talagang purpose, di ba? Pero sa halip na mapaganda, siguro pinag-uusapan, yung purpose na sumikat, maganda. Talagang na-attain. Pero yung epekto, parang ginagawang katatawanan. No? Yun na nga. Actually, nagre-reklamo nga siya dun eh. At gusto niya na parang binabas daw siya. Ayun. Dun sa ganyang mga klase ng ganun ba? komento. Kasi, di ba, gumawa ka ng content. Campaign, ano mo yan strategy. Ang ginagawa ng iba, ine-edit Tapos dinadagdagan ng kwento. Ako naman personal ko naman yun eh. Dagdag kaalaman lang, yan po ang dagat ka. Akala ko nga may part 2 pa yun eh. May part 2. Yan po naman ang mga naliligo sa dagat. Nababasa po sila pagka lumulusong sa dagat. Ganun, di ba? Talaga namang lahat ay gagawin na ngayon. Yun na nga. Hindi ko lang kayo nakunan eh. Yan po mag-asawang naglalakad sa gilid ng dagat. Talagang lahat nga po yung gagawin dahil gaya na nabanggit namin, April 22 na. Napakalapit na ho ng May 12, Jen. Kaya ang exposure ng mga kandidato hanggang maaari, puspusan ngayon. Kung pwede ngang gawing 24 oras Minu-minuto, segundo ay makita sila sa bawat lansangan, kung posible, gagawin nila yan. So kung 22 ngayon, di ano na lang, ilang araw na lang? Kasi May 20 10, days. 20 days? May 12 Hindi, kasi last day naman ng campaign, May 10. Di ba? 19 na lang ang pagkampanya. Nga pala, no? Almost 19 days na lang pala. Yes. Nako. Pero speaking, yan din naman ang ating napasimulan. Nelson, disimulan ko na sa ating kasama sa palatuntunan na kung Dante Marcoleta. Anong latest? Ngayon official na po. Bagamat lumabas na sa mga social media, ngayon official na pong ipinahayag at yung endorsement ni BP Inday Sara sa kandidatura po ni Congressman, Senatorial Candidate number 38 sa Balota, Rodante Marcoleta. Ayun. So meron ng official na endorsement. Kasi nung isang araw, di ba lumabas, 2 lang daw. Yun kay San Aimee, San Camille, at ngayon nga, bagamat nauna pang lumabas di ba? Yung kay Kong Dante na endorsement. Yun nga kay Kong Camille, parang kahapon lang na-confirm Pahabol lang yun. Ang totoo niyan, Jen, ikinakampanya naman ng Vice President. Ang lahat ng kandidato ng kanyang ama, ni Pangulong Duterte, kasi dun sa dahig, yun ang isa sa birthday wish ng Pangulo dating Pangulong Duterte. Na maiboto lahat ng kanyang kandidato, yung 10. Pero ang talagang binuo nila na magkaroon ng political ads o poll ads na kumakalat po ngayon sa social media ay yun nga. Pero yung kay Camille, wala pa akong nakikita. Di ba lumalabas? Di ba yung kay San Aimee, yung kanilang itim? Di ba? Oo, Itim.
kay Camille, ang lumabas lang, parang photoshoot. Oo, wala Wala pang official. Pero kung kay Kong Dante, meron Kay Kong Dante meron Na-share ko na nga sa Facebook wall ko eh. Ano ba sinabi ni BP Inday? Mayroon ba tayo dito? Sige pa, tingnan nga natin kung para lang for discussion, ha? Oo. O for discussions para maging tayo, makita natin talaga ba, totoo ba yan? Yan. Tingnan nga natin. Baka naman luma na eh. Meron ba dyan, direct? Pakinggan natin. Bapirin pa. Pero binabanggit niya, ako si Sara Duterte. Aha. Iisa lang. Ayan na, bilis eh. Sabi ko naman sa'yo. Isang ganun lang yan eh. Sige nga po, ipakita nga natin para na magkaroon ng idea ang ating mga kababayan. Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag, hindi natatakot, at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban kahit mag-isa ka lamang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota, Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Ayun. So yun nga, tama, Nelson. Yun talaga ang yun ngang, aywan ko lang kung lumabas na rin ba sa social media yung itim. Parang wala pa, no? Meron ba? Meron na. Meron na ba? Yung pinanood natin. Yung nauna. Nauna na yun eh. Oo. Pero yung kay Camille, wala akong nakita eh. Ang lumabas lang, yung parang nagsushoot sa green screen sila na nagsushoot. Meron na rin. Meron na rin ba? Yung official endorsement niya? Oo. Ayun. Political advertisement. Oho. Naka-green si BP Inday, naka-orange orange na may black na panloob. Yun. So, as of now, yung merong talagang proper endorsement, matatawag natin, ay tatlo lang. May political ad. May political ads na ginawa. Na direktang ine-endorse. Ayun, oho. Ito ngayon dyan ang tanong. Ha? Ito ba ay kayang gawin ng Pangulong Bongbong Marcos? At gagawin ba niya kung sakasakali? At papayag ba yung isa-isa? Halimbawa dyan, si Manny Pacquiao. Oo. Dapat pa ba na magkaroon ng parang ganun, na ako po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito po Ganon. si Manny Pacquiao. O kaya ito po si Panfilo Lacson. Ako ay nasanay, Nelson, na tuwing ganito midterm elections, ang lahat ng presidente, meron talagang political ads Para di sa kandidato. kanilang kandidato, sa kanyang team. Noynoy, meron. Digong, noong midterm, meron din. Oo. 'Di ba? At sa mga nauna niya, talagang kasi iba ang endorsement ng incumbent. ng sitting president. Yun. Tama nga, ng incumbent president. Ano? Kasi powerful yun eh. Oo. Pero aywan ko lang ngayon, well, hindi ko matansya, Nason, ha? Kung gagawin. Kung gagawin sa loob nga ng 20 araw na lamang. Oo. 'Di ba? Kasi noon nga dyan, lahat sila, 12 meron eh, di ba? Oo. Ngayon, mukhang pati yung pangkalahatang endorsement na publicly ay nalusaw. Nawala. Hindi na natin napapanood. Gaya ngayon, Nason, ha? Ang Pangulong Bongbong ay nasa Cagayan de Oro City. Oo. Meron silang official event ngayon doon. Hindi ko alam kung may kasamang... May campaign. may pamamahagi ata ng mga ambulance to sa Cagayan de Oro. Oo nga, tama, Di ba? Oo. Alam ko ngayon yun eh. Nabasa natin Marami. Meron pang ilo-launch na mga programa doon sa doon. Mindanao po yan. Yung port yata. Yung port. Papasinayaan. Okay. Tagoloan Port ba yun? Balingoan Port Balingoan. Expansion Project. Ayan, Papasinayaan ito. Project po yan ng DOT at ng PPA. Oho. Ayun. Turnover din ng patient transport vehicles. Yung mga parang naghahatid ng mga pasyente. Diyan po ito sa Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na
ginanap ginanap po kanina sa Cagayan de Oro City. Ayun, oho. Oo. Kaya tanong nyo nga kay Richard de la Cruz, yung ating pinakamasipag na reporter dyan sa Region 10, kung kasama ni Pangulong Bongbong yung kanyang senatorial candidate. Di ba? Alam mo dyan, pagka ganyan, may report na si Mads Villar. Ba't si Mads ba ang... Kasi siyang sumusunod dyan sa, di ba? okay. Sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Kasi kung ano yan, malaking bagay yan, malaking turnover. Kumbaga, accomplishment yan, pogi points siya kung halimbawang kumakandidato sa pagka-senador. Mukhang hindi Diba? nga nila ginagawa ngayon dahil may una nang lumabas na survey. Alam mo, maganda yung punto mong tinutumbok na yan. Kung halimbawa, ikaw yung 11 at ikaw sa sitwasyon ngayon, ay ako, siguro kung ako kandidato, iba pa rin, magpapa-endorso pa rin ako sa Pangulo. Baka madamay ka dun sa pagbagsak ng... Mahihila kaya? Tingnan mo ang nangyari kay Camille Villar. Nakita niya bagsak ang trust at approval rating ng Pangulo. Oo. Samantalong yung Vice President ay tumaas ng napakataas Sa kabila nung napakaraming paratang sa kanya na mga katiwalian, pagdanakaw, etc. Kaya hindi mo masisisi ang isang kandidato na, teka muna, bakit ako sa'yo magpapataas ng kamay? Dito ako sa mas maraming pumapabor, hindi ba? Parang branding yan dyan Branding. Hindi ka kukuha ng endorser na... Ayaw naman. Ay, di ba? Kung gusto mong maging number one, doon ka sa mas number one. Kumbaga may hatak. May hatak. Siyempre. Mas maraming... Lalo kung sa politika. Oo. Hindi ba? Pero aywan ko lang, tama niyo po kami. Parang ngayon lang ako, yung incumbent o sitting president, ngayon lang walang proper political advertisement na ini-endorso ang kanyang yung mga kandidato niya. Di ba? Sa simula siguro, meron. Ang alam ko, sinasama doon sa si Pangulong Duterte, di ba? Noong midterm elections, talagang, kasi ang taas naman ng trust rating niya noong mga time na yun. Bagay, hanggang sa matapos ng kanyang panunungkulan, hanggang ngayon, mataas pa rin ng trust rating at approval rating ni Pangulong Duterte. Kapag kaganyan, trust rating at approval rating, tapos yan dinaan sa survey, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ako nga. Public perception. Tama ka. Diba? Ako nga, Nelson, aywan ko lang, sana hindi ako magkamali, na ilang araw bago mag-eleksyon, lalabas pa ang endorsement ni Dugyong. Kasi ang balita ko, pumunta yung grupo sa Dahig. Ayun pa. Oo. Pwede naman mag-record doon, di ba? Ayun, oo. At kahit na ilabas na ninyo na, di ba, ang daming ginagawa survey, hindi. Majority ng Pilipino, pabor na dalhin si Digong sa ICC. Ayun na nga. Ayun na, maglabasan pa gano'n. Kahit pabalik-balik ta rin nyo yan, iba pa rin yung, hindi, kumusta naman yung sinong mas pinaniniwalaan ngayon, di ba? Ang kailangan mo kasi yung conversion ng boto, di ba? Kumbaga sa produkto, yung conversion, nabibili ba yung inaalok mo? Ayun nga. Pero ito naman, sapagkat politika, yung conversion na yung ini-endorse mo, ay iboboto ba? yung iyong iniaalok ng mga kandidato. Ayun nga. Parang produkto yun Well. Pero bagamat ganyan, nag-endorse na ang Vice President, meron namang bumabatikos dito, Jen. Ha? Ganon. Sabi yan, mukhang may motibo. Yung pag-endorse yung mga tumatakbo sa pagka-senador? Lalo na si Senador Marcos, Aimee, at si Villar, na dating nasa bagong alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang punto nung pupupuna sa pag-endorso ng pangalawang pangulo ng mga kandidato sa politika sa pagka-senador? Ito, sabi ho ni Congressman Paulo Ortega, meron siya nakikita dito. Tingnan nga natin, anong kanya nakikita? Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-impluwensyahan nila yung mga senator judges, which is, yun naman po ay taliwas po dapat sa tamang gagawin. Kasi nga po, sila yung magsisilbing mga kumbaga, sila yung mga hurado sila yung mga sitting judge during the impeachment. So, baka magkaroon ng impluwensya.
Yan ang impluensyang hindi maiiwasan, Nelson. Kasi kung ako man si BP Inday Sara, Oo naman. itong 12 magiging senator judges, ngayon pa lang talaga, aminin ko man o hindi, liligawan ko na yung mga yan. Totoo yan. Di ba? At yan naman din ay tama o applicable, Oho. hindi lang para kay Vice President, kundi applicable rin ito doon sa mga gustong siya ay i-convict kahit wala pang Yun. hearing, di ba? Eh di sana manligaw din sila nung mga kandidato. Oy, ililigawan namin kayo, pero pag nanalo kayo, ha? Di ba? Kaya nga, Tama kaya nga nagiging issue rin ng impeachment din. Oho. Ang sinasabi nila, ito, sa social media makikita nyo, ito po, pagka ang mga ito ay nanalo, sigurado magigilty. Ayan, tama. Tanggal sa pwesto si BP Sara. Mako-convict siya sa impeachment. Oo. At ito naman, pagka ibinoto mo, ay sigurado, mapapawalang sala siya. Kaya lang problema ganito dyan. Hindi nila ngayon magamit ang strategy na ito na iboto nyo ang mga senador ng boboto ng, bagong alyansa, alyansa ng bagong Pilipinas para makonvict, matanggal sa pwesto si VP Inday. Hindi nila magamit. Bakit? Kasi ang taas ho ng approval rating. Eh di pagka sinabi mo yun, parang sinabi mo ng, ganun ba, matatanggal ba si BP pagka kayo ibinoto? Hindi namin kayo iboboto. Laking disgrasya yun kapag ka naging ganun ang takbuhan ng kanano. Yun ang problemang malaki nila. Kaya pati ang Pangulo, hindi ngayon Makapag-endorse. makapag-endorse ng direktang, di ba? Ayan, si Manny Pacquiao, iboto nyo. Ito si Honasan, iboto nyo. Si Lacson, iboto nyo to. Parang halimbawa, gusto niyo bang makonvict ang pangalawang Pangulo? Oo, iboto nyo. Number 1 sa balota. Ayun. Di ba number 2, number Hindi 3. Pagka sila pong 12 ang binoto ninyo, Tanggal sa pwesto si VP Sara. kung ako naman si BP Inday Sara, ayaw niyo ho ba ako'y makonvict? At walang masama kasi alam naman natin na ang impeachment, aminin man po natin o hindi, political process po ito. Totoo. Hindi naman ang hinahanap dito ay anong tawag doon? Yung merits of the case, di ba? Beyond reasonable doubt. Hindi po hinahanap yan eh, beyond reasonable doubt. Kasi pagtatanggal lang naman yan sa pwesto. Yes. At pagka yan natanggal sa pwesto, pwede mo yung kasuhan sa proper court sa proper na ngayon. court gamit yung mga ebidensyang ibinato Yan. mo sa kanya. Ang halimbawa natin dyan, Justice Corona. Ayan. Guilty Oo. sa impeachment, natanggal siya. Kaya lang, Pero sa korte, napawalang bisa lahat ng reklamong isinampal laban sa kanya. pinawalang sala siya. Yun, ano ha? Wala ho siyang, ibig sabihin, hindi napatunayan sa korte yung lahat ng mga paratang laban sa kanya. Kaya si Kong Paulo Ortega, hindi mo masisisi. Ngayon, kung sasabihin mo may paglabag sa proseso, aywan ko lamang kung ano ho yung paglabag na gagawin ni BP Inday kung siya man ay nanliligaw ng mga posibleng magiging senador sa 2025 sapagkat siyempre, political process po yan, ano ho, kasi sa impeachment ang kailangan lang ata, ilan ba? 18? One-third ang pumabor, ma-impeach siya. Hindi lang yun, Jen. Oo. Sabihin na natin na nanalo lahat nung Yung 12. majority. Oo. Majority nung kakampi ng Vice President. Tama. Pwede ngang walang impeachment na mangyari. Isa pa yun. Di ba? Tama. Kasi oo. mag-uusap-usap sila. Anong judgment natin? Oo. Batay sa aning judgment. Yun bang reklamo nung 19 Congress ay tatanggapin natin sapagkat 20th Congress na tayo ngayon? Kikilalanin ba natin? Kikilalanin ba natin Pagka yan? nagdaasan sila, hindi na natin to kikilalanin. Oo. Patay na yan. Yun lang. Hindi mo yan pwede mo habulin sa Supreme Court. Oo. Kasi sasabihin ng Supreme Court, hindi, kanya-kanya tayong trabaho. Mutin academic. Wala nang ang impeachment, hindi naman pinag-uusapan dito sa Supreme Court yan. Tama. Di ba? Yung proseso na yan Sa inyo yan Oo. Kasi kung anong pinagtibay nyo dyan, kung anong tinalian nyo yan, talian nyo na rin. Ayun. Kaya again, hindi mo po masisisi ang pangalawang Pangulo. Lalo ngayon, kasi kung nasa bandang itaas na yung Bongo, Bato de la Rosa, di sabihin mo ng medyo safe na ng konti yun. Nelson, ano ha? Kailangan mo sa bandang baba na maragdagan pa. Yung sa 12 natira, hindi ka rin makakasiguro na boboto lahat ng pro-impeachment yun. Pagka nandyan yung mga kasama nilang... Di ba? Sino dito ang
Kasi ang politika, may tinatawag na survival eh. Yes. At most of the politicians, yun ang priority nila, survival. Survival Kaya mode kahit sinong pangulo, andun sila, kakasunod, di ba? Lalo pa nga, yung 12 natitira, by 2028, ano yan? Potential Vice President tsaka Presidente. Ayun, yun pa. Di ba? Yun pa. Oo. At ito, Jen, dahil midterm na, di ba? Oho. Halimbawa, natapos na yung May 12 election. Diyan naman natin makikita kung meron pa bang power ang presidente. Di ba? Pero ako naman, Nelson, ituloy ko na yan. Ang sabi naman ni Auntie Claire, hindi naman hindi naman nagtatrabaho ang Pangulo kung ang magiging batayan lang naman natin ay resulta ng survey. Hindi naman anya ito beauty contest. Na ikaw ay pwedeng manalo, pero ito anya ay kay mababa, kay mataas ka, tuloy-tuloy ang trabaho ng Pangulo. Tama Nelson. naman. Oo. Wala Diba? namang, hindi naman mali yun. Oo. Kaya lang, ang sabi niya, may dahilan kung bakit daw bumababa ang approval at trust rating ng Pangulong Bongbong eh. Yun. Ano ba sabi niya? Siguro mapakinggan natin uli. Kahapon pa, na-play na natin ito. Pero dahil ito'y pag-uusapan natin, mas maganda pakinggan natin. Sige po. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So, sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." Ayan ang problema kay Attorney Claire, Jen. Pagka ang isang ebidensya ay laban sa kanya, minamaliit niya. Ay talaga. Pero kapag the same na ebidensya na magagamit niya, tama yan, ang galing, di ba? Ano ibig sabihin natin dito? Bakit mo mamaliitin yung 1,200 na respondent? Ayun. Survey nga yun eh. Diba? Pero kung yun ay mataas. Pagka ang kaya sinabi, naku po, majority po ng Pilipino, pabor naman na ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan ang sentimiento talaga ng taong Pilipino. bayan. Bakit magkakaiba? Bakit? Anong tawag doon, Jen? Bakit salungat? Hindi, tsaka selective. Oo. Pagka pabor sa inyo. Tama. Maganda yung 1,200 Pagka respondent. hindi pabor. Pagka hindi pabor, hindi yan ang Hindi yan ang sentimiento ng taong bayan. Ayan kontra-kontra. Ano sabi? Pagka kontra-kontra? Medyo may yun, di ba? Yun po ang yun po Kasi ang mali dapat. Kung gusto mo na igalang ka ng tao, dapat yung stand mo ma-firm, di ba? Huwag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Tapos pagka hindi na pabor sa'yo, sasabi mo, hindi dapat ginagamit yan. Mga ganyang survey. Yun lang di ba yung survey na sinasabi nilang dapat daw ma-impeach? Yun pa. Diba? Si BP Inday Sara, pabor. Ginamit din niya yun. Pero sinabi ba niya na, ito po ay hindi ito ang kumakatawan sa kabuuan ng Pilipinas. 1,200 lang po ang sinurvey dito eh. Bakit pag ngayon, kontra sa'yo, sasabihin mo, hindi naman yan, Di ba? Anong tawag dun sa ganung tao? Hindi kasi, Nelson, ito naman ang punto niya. Masyado niya kasing naapektuhan ang Pangulo ng mga fake news. Di ba sana kung tama At least kung tama, medyo may batayan pa. Pero kung sumisiraan niya sa Pangulo, fake news, yun ang talagang nagiging dahilan kasi nagiging paulit-ulit niya sa social media ay napakalakas ng kampanya na para bagang pumapailan lang ang mga fake news laban sa Pangulong Bongbong. Kaya
maapektuhan niya ang trust at approval rating ng Pangulo. Ibig sabihin, hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo. Ibig sabihin, incompetent kayo bilang mga opisyal ng Presidential Communications Office. Ayun. Kasi na-overthrow kayo ng Natatalo kayo ng peke. ng social media, ng mga citizens eh. Dapat- Samantalang all of the resources ng gobyerno, meron kayong TV, meron kayong social media, ang laki ng pondo ninyo, saan? Kung yan ang gagamitin mong batayan dahil natalo kayo ng fake news, ibig sabihin lang yan, kayo ay incompetent. Di ba sabi nga natin minsan talaga mahirap. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ayun sinasabi Diba? ko. Sana aminin nyo na lang. Ang problema kasi sa kanila, Jen, ayaw nilang umamin ng pagkatalo di ba? Pilit mong itutuwid ang liko-liko, yung liko, gagawin, ang katwira mo, liko din Paano matutuwid yan? Kaya nga ang nagiging tampulo na lamang nila ngayon ng sisi, ang pagkalat ng fake news, kaya apektado ang approval at ang trust rating ng Pangulo. Ngayon, dapat siguro, gumawa naman kayo kontra fake news. Yan sinasabi natin. Diba? Oo. Ang ginawa nyo kasi, puro kayo banat. Yun. Diba? Kung konting kibot ng isa, upakan mo. Gusto nakikipag-away Konting kibot isa, lagi. puro away. Anong nangyari sa tao? Ang tao kasi ayaw nung puro away. Diba? Tama. Dapat ipinakita nyo lang. Hindi, wag na ho natin pansin yan. Istorbo yan Tama. Ito po ang ginagawa namin ngayon. Doon tayo sa factual. Ang tao naman, pagka nakita nila, tao nga naman, na-realize, tama naman pala Kaya kung ako ang mag-a-assess niyan, Jen, tatanggalin ko yung attack dog ng Malacanang. Kasi hindi nakatulong. Totoo. Diba? Malaking naging damage. Damage. Sa halip na mataas ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo, nahila pa niyang Nahila. pababa, no? Kasi siyempre, magulo na nga ang bansa. Tapos meron ka pang asong ang lakas tumahol. Di ba? Hindi makatulog yung mga kapitbahay dahil, ano ba na aso yan? Ang tahol ng tahol. Yung literal na aso tinutukoy, literal, Ang gagawin mo magagalit ka nga dun sa kapitbahay mo. Kahit mabuting tao yon, apektado siya dahil dun sa maingay na aso, di ba? Ayun. So dapat patahimikin mo, gawin mong bantay, maging kapakipakinabang. Yung bait ng aso na ito. No? Ganun dapat. Hapos sa prusin pa yan. Pa-picture nga ako dyan. Ganyan, di ba? Hindi kasi sila naniniwala dyan yun na Lalo nga. sinabi natin na, Yan, bakit ganyang asta? Hindi dapat ganyan. Pinangatwiranan pa nila na, hindi, sasagutin nga natin lahat ng mga ganito, ganyan. Ano nangyari sa inyo ngayon? Iyon. Hindi ba? Nasaan yung communications ninyo? Bakit ang namayani ay fake news, gaya na sinasabi ni Atty. Claire? Bakit kayo natatalo ng fake news? Kasi nga, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa inyo. Lahat nasa inyo TV, radyo, meron pa kayong online, ang dami yung pondo, At meron pa kayong mga vlogger. Ayun, lahat naman ngayon may alaga na, kanya-kanya ng alaga ng vlogger. Kung meron ng vlogger ang Duterte, sila din meron. Yes. Ngayon, meron ding kung sino-sino pa. Dadagdag pa nga kami ni Nelson Kung gusto nyo, ipagtanggal pa namin kayo, di ba? Kaya lang hindi. Ayaw nyo lumagay sa tama di ba? Ayun. Factual lang po ang usapan. Kasi kailanman, sabi natin, pagkatama, wala Wala tayong pag-uusapan dyan. Tsaka ang tama, hindi mo pwedeng anuhin yan. Hindi mo pwedeng labanan yan. Kailanman, hindi magiging, kasi yung tama talaga yan. Ang problema kasi, kasama nila si Juan Ponce Enrile. Kay Juan Ponce Enrile, dalawa ang version ng truth Yung version niya, tsaka yung version ng kabila. Pagka ganun, magkakaloko-loko nga kayo. Nakikinig kayo dun sa mga ganyang prinsipyo, hindi ho maitutuwid dyan. Sige, isangkot na lang natin na ng ating mga kababayan. Dito po sa aming pinag-uusapan. Ang atin pong magiging Vox Populi, boses ng masa. Ang tanong, simple lang. Tama bang isisi sa fake news? Ulitin ko po Tama bang isisi sa fake news ang pagbaba ng trust at approval ratings ng Pangulong Bongbong? Pero teka lang, pwede bang maikling-maikling lang, pwede ba natin ipakita yung resulta ng trust rating ng Pangulo? Para may pagbatayan. Baka mayroon kasi hindi nakapanood. Ano ba ang naging trust rating ng Pangulo? Meron ba tayo yan? Yung ipinakita natin noong nakaraang linggo?
hinahanap lang daw. Mamaya sa pagbabalik natin, Oo. ipakita natin, yun, tuloy ko na po ito. Tama bang isisi sa fake news ang pagbaba ng trust approval rating ng Pangulo? Kung ang sagot niyo po, opo, kasalanan talaga ng fake news yan, opo, dapat isisi dyan, letter A. Kung ang sagot niya, hindi po dapat isisi sa fake news yan. Yun. So, yun na po yung video na ating napanood mga kababayan. At doon sa huli, kung napansin ninyo, may katanungan po doon. Pwede po kayong sumagot. Pwede po kayong sumagot. Dito po sa ating i-comment nyo na lang po sa baba kung ano po yung sa palagay nyo ay naging dahilan. Kung nakaapekto ba yung mga fake news batay doon sa sinasabi ng tagapagsalita ng Pangulo na ang isa daw po sa naging dahilan ng pagbaba ng ratings ng Pangulo ay tungkol sa mga fake news na kumakalat? Kung yun ang sagot nyo ay letter A. At letter B naman, kung sa palagay nyo po ay hindi po yun nakaapekto yung mga fake news na yun sa pagbaba at paglagapak ng ratings ng ating Pangulo. Okay, at doon pa sa ating video, kung napansin ninyo, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, yung pag-endorso, mahalaga po pala yun. Mahalaga. Kung ang mag-i-endorso ay reliable. Ibig sabihin, pinaniniwalaan po ng mga tao. Ibig sabihin, mataas ang pagkilala at mataas ang ratings ng magpapakilala o mag-i-endorso sa'yo. Kaya nga po, katulad po ng nabanggit doon sa saganang mamamayan, kaya wala pong nangyayaring endorsement doon sa kabila kasi paano ka nga naman magpapa-endorso kung hindi po ba ang mag-i-endorso sa iyo ay bagsak sa ratings? Malamang hindi paniniwalaan. Ganun po kasimple yun. At kung gusto mo naman magpa-endorso, syempre, doon ka sa paniniwalaan ng tao. Doon ka sa mataas ang pagkilala ng tao. Doon ka sa mataas ang ibinibigay na ratings, pagpapahalaga at pagtitiwala ng mga tao. So yun po yung ating maisishare po ngayong hapon mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Kung nagustuhan po ninyo yung video, paki-like and share at paki-pitik yung ating notification bell. At hanggang sa muli mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paglalakbay at mga paggawa.